Good day mga ka-farm lahat. And so another day, another property for sale po tayo ngayon. So meron po tayong new available ngayon na 1 hectare farm lot. So bali 1.2 hectare po ito na location is Tagkawayan, Quezon. So ayun mga ka-farm lot, bali dito muna tayo sa boundaries ng property. Ito yung boundaries niya, ayan. So may puno ng mahogany. Yung mahogany ba? Kanino yan? Sakop? Sa atin? Sa kabila? Boundaryan lang to yun, no? Ayan. So i-confirm natin kung sino ba may-ari ng mahogany na to, ano. Ayan. So bali ito po yung boundary ng lot. And mula naman dito, abot dun sa may kotse. So nasa 70 meters po yan na frontage. Ayan. So along barangay road to mga ka-farm lot, and may access na rin po ng electricity sa area. Ayan. So may poste ng kuryente. Ayan. Perfect na perfect to mga ka-farm lot kung naghahanap ka ng retirement farm. Ayan. So accessible yung property. Pagbaba mo ng sasakyan mo, so property na po ano. So ayan, barangay road to mga ka-farm lot. Ayan, so as you can see, hindi siya cemented ano, pero pasok naman po ang 4 wheels ano, even sedan mga ka-farm lot. Ayan, kung mapapansin nyo, mababa yung service natin, pero pasok naman po sa property. Yan ang good thing dito, although rough road siya, so matigas naman yung barangay road niya ano. Ayan, so hindi naman siya nagpuputik pag umulan kasi may tambak po ito na graba. Ayan, so napakaganda po ng property natin ngayon. So platted to mga ka-farm lot. Ayan, mapapansin nyo naman po ano. And may kasama na rin po itong bahay. Kasama na po ito. Sige po. Okay, so dalahan na. Ayan, may kasama po itong bahay. And hindi na rin liblib yung area kasi may kapitbahay ka na. Napakaganda po ng ambience dito. Napakaliwalas mga ka-farm lot. Ayan, so medyo madilim lang yung video natin kasi ang oras po natin ngayon is 4:20 na po ng hapon. Ayan, kaya medyo madilim na yung ambience natin, pero still napakaganda naman po ng area. Ayan, so may kasama ng bahay, i-renovate mo na lang ano, so pwede mong lagyan na second floor yan, so depende sa plano nyo. Ayan, so i-renovate na lang natin to, and pwede nyo na pong tulugan itong bahay ano. Ayan, so may kapitbahay ka na rin. Ito na yung boundary ano? Ito na yung, ito yung boundaryhan. Okay. So ano ba yan? Nabili lang din nila? Kasi baka ano lang oh. Siguro nabili lang din nila to. Oo, nagpapagawa. Kasi pag tigarito ka, hindi ka naman mapagawa ng ganyan kaganda eh. At yung ginawa nila, mabilisan lang. Mabilisan ano lang to, setup. Oo, mabilisan lang to yung ganyan setup. So bali ito po yung loob ng property. Ayan, bali takaran pa lang itong mga ka-farm lot. So babago pa lang namumunga yung nyog. So kababaan pa siya no. Kaya matagal pa natin ito mapakikinabangan. Ayan. So napakaganda ng area. Pasukin natin. So platted ito mga ka-farm lot. Ayan. So papansin nyo naman. And perfect na perfect to for retirement. Kasi along the road, pagbaba mo ng sasakyan mo is property na. Yan, so accessible yung area. No? May distance po ito from National Highway. May ilang minuto ba ito tol? From National Highway? Mga 20, 15, ganyan? 20 minutes ano? From National Highway. Ayan, so meron na po yung McDo and Jollibee. Ayan, so isa po yung sign na progressive na talaga ang bayan ng Tagkawayan, Quezon. Ano? So dalawang 7-Eleven. Ayan. So ito yung loob niya. Ayan, sa gilid naman may mga tanim siya na babago pa lang tumatayo na nyog. Ayan, sa nyog nito wala tayong estimated na bilang, pero yung ganitong distance ng nyog mga ka-farm lot, possible nito umabot to ng 250 to 300 kapuno ng nyog. Possible mga 300 kapuno po ito ng nyog kasi ito is 1.2 hectare. Ayan, so napakalawak ng area natin. Ayan, platted. Ayan, perfect to for retirement. So accessible po ito kahit all this na, kasi nga platted naman yung area natin, walang mataas na part. Ayan, so mag-enjoy ka dito mga ka-farm lot. And ang good thing dyan, so dahil nga may nyog, ayan, secure ng retirement mo. And meron kang property, so meron nag-generate ng income mga ka-farm lot. Ayan. So tamang-tama to for retirement kasi yung nyug natin is
babago pa lang namumunga, ano. So takaran pa. Aside sa puno ng nyug, ang tanim lang niya ito, ano, kalamansi. Ayan, so may mga tanim po siya na kalamansi. So yung mga boundaries ng nyug, mga ka-farmlet, pwede natin yung taniman ng grafted, ano, ng lansones, kakao, rambutan. So marami tayong pwede gawin sa property. And pwede rin tayo mag-alaga ng livestock, ano, na baka, kambing, baboy, pwede rin, ano. So free range chicken, mga ka-farmlet, so pwede dito sa area kasi platted po ito. Ayan. Abot saan nga ito, tol? Ilog pa, di ba? Mahaba pa. Makarating ba natin yun? Sige nga, tol. 1.2 hectare. Ayan. So ito po yung ito po yung karatig na lot na ang left side niya. So yung may mababa na puno ng nyug, so yun yung sakop ng property natin. Ayan, maganda, panalo din to, mga ka-farmlet, kung naghahanap ka ng farm. Ayan, for retirement. So recommended ko rin to kasi accessible yung area natin and may source to po ng electricity, ano, may kapitbahay ka na rin. So sa water, sa deep well po yung recommended ko, mga ka-farmlet. Good news, mga ka-farmlet. Ayan, so nearby pass road lang po pala itong property natin, ano, kaya aside sa retirement, so good as investment na rin po ito para sa family nyo. Ito na po yung bypass road, mga ka-farmlet, na dun sa property, ano. So almost siguro parang 100 meters lang to dun, no? Mula dyan sa so almost 150 meters lang po ito, more or less, mula dun sa property na 1 hectare, no? So bypass road po ito na ko-connect from Quezon going to Labo, Camarines Norte. Ayan. So exit po ito ng Labo. Saan? Tabing kalsada? Ayos ah. Sabi nga natin. Ayan. So may another for sale po dito na 10 hectare. Ayan, baka interested ka for investment, tama-tama ito. Sige, tara, baba tayo. Napakalawak po ng road dito. So not sure lang, mga ka-farmlet, kung 4 or 6 lane to, pero possible 4 lane yan, mga ka-farmlet, ano. So bypass road po ito ng from Quezon going to Calabo, Camarines Norte, ano. So napakalawak nito, mga ka-farmlet. Napakagandang investment po nito habang hindi pa tapos yung development sa area, ano. And napakamura lang nitong, mga ka-farmlet. Ayan, so 10 hectare farmlet po ito. Ayan, so dito mag-start yung property natin sa tapat ng poste na yan and dun sa unahan ng poste na yan, ano. So yan po yung frontage ng lot natin. So napakalawak, almost 150 meters po yan, more or less. So napakalawak po ng frontage nito and napakaganda ng area natin, mga ka-farmlet. So Banayad Hilly lang po ito, wala diyang mataas na part, ano. So ito lang yung taas ng so ito lang yung elevation niya, mga ka-farmlet. So ito lang yung taas ng property and after naman yan, Banayad na pantay na po yung taas niya, no. So napakaganda po ng area natin. So hindi natin papasukin muna yung loob kasi dito pa lang naman sa harap makaka-visualize na yung loob ng property, mga ka-farmlet. Ayan, so takaran pa lang po yung nyug nito. Ayan, kung interested kayo, perfect to, mga ka-farmlet, for investment. So soon, pwede mong i-develop yun na business lot, ano, or pwede mong gawing subdivision, mga ka-farmlet, kasi along bypass road po ito.
napakalawak ng frontage, ang lawak na access mo. And aside yan, may barangay road po sa likod nito, pero hindi siya karating nitong lot, so may isang lot na daraanan. Pero barangay road yun mga ka-farmlet. Ayan, so pwede mo rin tong gawing parking space or restaurant soon, or pwede ka maglagay dito ng gasoline station, if operated na tong bypass road na to. So ito na yung possible na maging access road na from Quezon going to Bicol, kasi ito po ay bypass road, mas malawak yung daan dito. Possible ito na yung maging main road ng from Quezon going to Bicol. Ayan, kasi napakalawak po nito. So bukod pa to doon sa expressway mga ka-farmlet, ha. So ito ay bypass road lang ng from Quezon going to Labo, Camarines Norte. Ayan, so napakalaking development po nito sa Tagkawayan, kaya hindi ka rin magtataka kung bakit mataas ang zonal value dahil sa dami ng development. Isa na dyan yung mga farm to market road, bypass road, and soon yung TR5 po, Manila Bicol Expressway. Isa yan sa dahilan kung bakit biglang tumaas ang zonal value dito sa Tagkawayan, Quezon. So ang good thing mga ka-farmlet, yung price po ng property natin is under pa rin sa zonal value, so mas mababa pa rin yung presyo ng lot natin compare sa zonal value po dito sa Tagkawayan, kasi ang along bypass road po dito is nag-range na ng 3.5 per square meter or more pa, so nakaraang taon pa yun mga ka-farmlet. Not sure lang ako kung nagtaas na ulit ng zonal. Ayan, so napakamura lang ito mga ka-farmlet, huwag nyo nang palampasin. So perfect na perfect to for investment mga ka-farmlet, or soon pwede mong i-develop yan.